Good morning again mga kalapatids, and welcome back into another episode ng KRV Love. So kagabi nga nagload tayo, nagkarga tayo ng ibon for training. So ngayon is umaga na, mag-aabang ulit tayo. Medyo makulimlim na naman ang panahon, katulad nung first training natin. So ito is second training, Lapas Tarlac. Sa tansya ko is 45, more or less 45 kilometers ang distance nung second training natin na to. So mag-aabang tayo ngayon. Then hindi na ako naggumawa ng vlog kagabi regarding dun sa pagbasket nga natin, kasi lumipat yung basketing namin, gawa ng malungkot mang sabihin, kasi yung isang coordinator natin na kung saan tayo nagbabasket, yung area na yon, hindi po si Jomar yung may-ari po nung lugar na pinagbabasketan natin is pumanaw siya. So masakit mang isipin, nabigla lahat kami mga fancier dito sa Mexico. Yung tropa natin na yan, fancier coordinator siya, maraming nabigla. Actually yung first basketing natin, kung makikita nyo, nandun siya sa video Ang saya namin nun. Ang saya namin dun sa area nung naglo-load kami. Then kinabukasan, nabalitaan na lang namin na ganun nga, sumakamilang buhay na siya. So sa pamilya po ng aming coordinator na si Kong Alde or Donalde Reyes po, kung nasan ka man kalapatids, sana masaya ka ngayon sa unasan ka man ngayon. Yan ang buong kalapatids po ng Mexico, kung napapanood man po ng mga pamilya po ni Kuya Alde, kami po ay lubos na nakikiramay sa kanya. So ayun, madaming nabigla doon sa nangyari na yun, kasi hindi pa po ganun katanda si Kuya Alde, bata pa po siya. Alam ko, ang tansya ko is mga nasa 40 plus lang ang edad niya yata, o magpi-50, ganun. So, ayun, back to the topic tayo mga kalapatids. Datingan nga ng ibon ngayon, mag-aabang tayo. Bago ang lahat mga kalapatids, syempre, dun sa aking mga subscribers yan, maraming salamat po sa inyo, and sa mga viewers na walang sawang sumusuporta po sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga kalapatids, and hopefully dumami pa yung ating subscribers. Sabi ko nga, malapit na tayo sa 2,000 subscribers. Mamimigay na tayo ng gift bird. Makabukas is bibigyan ko na ng kapares yung grizzle natin, para kasi papalapit na tayo doon sa 2,000, para meron na siyang mailabas na anak na ipararaffle natin. So abangan nyo yan mga kalapatids, magpapag-giveaway tayo, 2 ibon dun sa anak nung nag-champion natin ng fun race. Ayan mga kalapatids, tulad nung first video natin, titimpla ulit tayo ng dextrose powder na may halong electrolytes or electrogen. Isang kutsara, mix lang natin, then isang kutsarang honey. Ayan mga kalapatids, nailagay na natin sa ating loft. Ayan. So nakaabang na dyan yung ating painumin, pasalubong sa kanila. So tara, samahan nyo ako mag-abang.
Ayan kalapatids, first bird natin. Si Checkered. Yung nauna na naman nung first training. So ayan, makunat na naman ang pauwi sa ating training. Yan ang first drop natin. Ang oras natin hindi makita. Mag-iisang oras na. 7:13. So ayan, unang ibon natin na dumating. Makunat. Kasi ayan, tingnan nyo na naman ang panahon. Makulimlim. Kapal na ulap. Ayan kalapatid, second bird natin yung brown again. Ayan, dumating siya is mag-iisang oras na, 7:19. Ayan. Ayan kalapatids, third bird. Ayan, magkasunod, dalawa. So ayan, dating nila is 7:26. May isang oras na bago umuwi. Ayan kalapatids, yung panglimang ibon natin, si Black. Hindi ko napansin na dumating. Sinusundan niya yung nasa labas pa, ayaw pa kasing pumasok. Ayan, yung pang-anim na ibon. Si Blue Bar. Ayan. So dumating siya is 7:45. May gitsang oras. Sana lang hinihintay natin yung brown. Parang nung first training natin, yung Concepcion Tarlac, huli din siyang dumating. So abang-abang pa rin tayo. Papasukin na muna natin to. So ayan na, mga kalapatids, yung huling ibon natin. Hindi ko na naman na videohan yung pag-uwi niya. Kasi namalengke kami. Pagbalik ko, nandito na siya sa loob. So alas 10 na ngayon, hindi ko alam anong oras dumating siya. So late na naman. Yan yung huling, yung last training, ay yung unang training natin ng Concepcion. Siya din yung ibon na nahuli. So ayan siya, hindi naman mukhang stress. Nahihirapan lang siguro talaga umuwi kasi makulimlim talaga. So ayan mga kalapatids, tapos na naman ang isang episode natin, ang second training ng ating mga ibon from La Paz, Tarlac. So sa tansya ko nga is more or less 45 kilometers yung nilipad ng mga ibon natin. Then makulimlim na naman ang panahon tulad nung first training natin sa Concepcion Tarlac. Ganun na naman. So dalawang beses na nilang na-experience ang lumipad ng hindi masyadong kagandahan ng panahon. Kasi ang ibon kasi pagka medyo madilim, makulimlim, walang sikat ng araw, medyo nahihirapan talaga ang mga ibon na umuwi. Kasi ang sabi ng mga veteranong fancier na naririnig ko nga, ang direction daw ng ibon sa pag-uwi, ang sinusundan nila is yung sikat ng araw. Kaya pag walang sikat ng araw, ang mga ibon talagang nahihirapan umuwi. Kaya ayun, nakita nyo naman yung pagdating ng mga ibon natin medyo late. Kasi nga makulimlim ang panahon. Kaya na-late sila. Then nakumpleto na naman tayo, 7 ibon. Pero yung huling ibon natin, yung brown na naman, na late din dumating nung first training natin. Ngayon is alas 10 nung nakita ko nga na nasa loft na kasi namalengke kami. Pagdating ko, nasa loft na siya. So, dalawang beses na siyang late. Pwede natin pangalanan to na late. So, pero titingnan pa natin. Kasi umpisa pa lang naman yan. Hindi pa tayo dapat magsaya. Kung na kumpleto tayo ngayon, magsasaya na tayo. Hindi. Kasi napakalapit pa lang nung training na yan. Wala pa sa kalingkingan ng talagang derby. Pero okay na rin na nakakauwi sila sa training na nasa oras. Pero medyo hirap lang talaga. So, yun lang mga kalapatids. Mag-shoutout muna tayo sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Gabriel Orata,
kay Richard Franco, MNA Loft, Sir J. Alberto, kay Balbalero Loft from Makati City, Lads Novillas from San Jose del Monte, Bulacan. Sabi niya is former fancier din siya. So ewan ko, parang sabi niya is balak niya atang bumalik sa pagkakalapate. So kay Manuel Celis from Inocando, Quezon City, Freddy Lopez from Valenzuela, Reden Paala ng Reyes Loft from Buli, Taal, Batangas, Christian Bergancia from 13 Martires, Cavite, Romel Guevara from Pampanga, Jeffrey and Jason Bailio from Camarin, Caloocan, Nicole Alonso from Magalang, Pampanga, Enrico Santos, Cecilia Agustin, Faster Love from Paniki, Tarlac, Ronald Lalo from Taguig City. So yun lang yung mga nagpapa-shoutout mga kalapatids. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment below lang kayo, and yung location nyo para maganda yung pag-shoutout natin, alam natin kung taga saan kayo. So yun lang, that's it for today's video mga kalapatids. Sana sa susunod na training maganda na, mabilis na yung mga pauwi natin, pero abang-abang na lang kayo sa mga susunod ko pa na video. So good luck sa ating lahat mga kalapatids, and happy flying.